Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong ibablog ngayong araw. Siya naman po ay 2 hectares. Mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon. Nasa 5 kilometers ang layo niya po hanggang dito po sa property. Then, kita na nyo naman po kanina sa video ko, habang kami po ay nananakbo papunta dito, ay ang kalsada po niya ay rough and cemented road. Then yung papunta po dito sa property ay talaga po medyo sa panahon po ngayon ay maputik or medyo po sira-sira yung kalsada kasi nga po ay madalas pong umuulan sa amin dito. Banggit ko nga po sa inyo, last December po ay talagang ang ulan po dito sa amin ay pandalas. Ano po? Okay po. Tara po at papasukin po natin ang 2 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, ang pong natututukan na yan ng aking camera, yun po yung Barangay Road. Ito pong 2 hectares natin is along Barangay Road po ito. Dito po ito sa Munting Parang, Tagkawayan, Quezon. Okay po, ayan po, samahan nyo po akong mag-ikot dito sa 2 hektarya na to na ibibida ko sa inyo. Dito pa lang po sa bungad, ayan makikita na po natin, marami po ditong mga mahogany. Then, yan pong side na yan ay may pitak po ng palayan. Siya nga po pala, left and right po siya. Dito po sa Barangay Road. Then, ang frontage na po dito sa Barangay Road is sinukat po ng aking kuya ay nasa 127 meters. Ano po? Okay po. Tara po at pupuntahan po natin dito sa may bandang ito. Ang pangunahin pong produkto dito is nyog. Yun po ang sabi ng caretaker dito sa lupa na to. Then, ito po ay nakapangalan mismo yung titulo sa nagbibenta. Okay. Ito pong palaya na to, sabi po ni kuya, 5 pitak po ito sa ngayon. Ito pong tinataniman nila. Ito po sana ay bali 6, nga lang ito pong isang ito ay hindi na po nila tinaniman. O ito po yung naging ano na lang, pwede po itong pagtaniman natin ng gulay. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, ito pong barangay na to ay mataas po ang value ng lupa dito kasi nga po ito ay malapit po ito sa town proper. Doon po sa mga naghahanap na malapit po dito sa bayan po mismo ng Tagkawayan, Quezon. Kasi nga po ay malapit sa ospital, malapit sa mga groceries, malapit po sa palengke. Ito po yung swak para sa inyo. Ano po? Okay, may mga pangilan-ilang saging. Then, may nakita na po akong fruit bearings dito sa kabilang to. Ayan, may mangga po dyan. Ayan, makikita po natin ang palayan, may tubig. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo ay pandalas po ang ulan dito sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Ang lupa po ay medyo po nag-umbok lang po siya ng konti. Hindi po siya bundok. Halos po ito ay mga 95% flat po ang area. Ano po? Iyan. Makikita naman po natin. Ayan, mga saging. May mga saging po dito sa side na to. Then may mga pangilan-ngilan pong nyog. Ayan, ayan po ang katutubiganan niya. Ayan, then yan pa rin po ang nyugan niya. Medyo po yung nyug niya is matatayog na. Ano po? Okay. Okay po. Ito pong puno na to na ilang piraso. Marami po pala. Ayun pa rin sa may bandang yon. Sabi po nung caretaker, ito po ay isa sa pinakamatigas na kahoy. Ang pangalan po niyan ay Acacia Magyong. Ngayon pa lang po ako nakarinig ng ganyang pangalan na punong kahoy. Ano po? Ang alam ko lang po ay Antipolo, Batino, at saka itong Nara. Yun lang po yung mga alam kong puno. Kaya ito pong puno na to ay ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang pangalan. Ayan, malalaki na po siya. Ayan po ang area. Medyo po talaga matatayog na po yung nyug niya. Ano po? Then halos lahat pa rin po naman ay namumunga sa kanya. Yan. Oo. Dito po sa side na to, ayan, ang boundaries po nila dyan ay yung buling niya na malaki.
Ayan, then yan pong mahogany na yan sa gilid na yan. Yan po ay boundaries po dito sa kabilang area. Okay, tara po doon sa kabilang side. Doon sa isang isang pisngi ng Barangay Road. Ayan po siya, oh. Medyo po mahina yung tanim na palay. Pero siya po ay mahihinog na, oh. Pwede, malapit na po yung harvestin. Dito po sa area, may source of water po dito na wasa. Then, may kuryente na rin po sila dito sa bahay kasi may bahay po dito sa kabilang side. Yun po yung dating tinarhan ng caretaker. Ayan po, ito na po yung kabilang pisngi ng Barangay Road. Dito naman po sa kabilang side na to, ayan, may mga fruit bearings na po dito. Meron ditong avocado. 2 puno po siya ng avocado, malalaki na. Then, Indian mango. May mga pangilan-ngilang saging. Ayan. Ito pa po, kasama pa rin po ito. Itong side na are. Ayan po siya. Ayan din po ang kable ng kuryente. Ano po? Ayan, pantayan po dito sa side na are. Ito po, ito pong side na to, pantayan din po siya. Ito po yung Barangay Road. Then ayan, avocado pa rin po dito sa kabilang side na to. Marami po siyang puno ng avocado. Ayan, tapos dito po sa kabilang side, ayan, may mga mangga po dito na puno. Then yan pong mga saging na yan, inabot po baga dati nung bagyo. Ayan, kaya medyo po ganyan po ang itsura ng saging. Ayan po, mga mangga po dito. Ito pa rin po yung palayan sa side ni are. Then ayan po, mga mangga pa rin po siya. Then mga nyug po talaga ay mga matataas na. Kailangan na po itong dapat ay may panulib na. Ayun, may guyabano po dun sa side na yon. Then ayon po dun sa caretaker, meron po ditong 7 pitak ng babuyan. Babalik po tayo dun sa may bahay kasi papasukin po natin yung dun sa may babuyan. Ano po? Ayan. May malaking puno po pala ng nara itong nasa gilid na ito mismo, oh. Nara tree. Pwede na po yung gawing pintuan or hamba ng pinto or lamesa. Ayan po, napakalaki po niyang puno, oh. At tuwid na tuwid pa. Ayan po, sa side pong ito, ayan, may kalamansi, may guyabano. Then may duhat. Yan. Then ito po yung bahay na sinasabi ko sa inyo. Half body po siya. Ayan, may kuryente na. Kasama na po ito sa bilihan. Ayan po siya. I-renovate na lang po ito. Ayan, yung mga yero po niya ay magaganda pa, bago pa. Then ayan po ang balkon. Then ito, may lansones. Dito po sa side na to, avocado pa rin po. Ayan, then may rambutan dito sa side na are. Napakarami pong fruit bearings dito sa may banda ng bahay. Ayan, nandito po ang poste ng kuryente. Kuya, lubas to, no? No, yung pang-asim? Oo. Ayan po, ito pong puno na yan po ay yung tinatawag sa amin sa Bicol na lubas. Yan po ay pang-asim sa karne, sa pata ng baboy or sa karne ng baboy na gusto nyo po ay may asim. Yan po, pang-asim po ang talbos nyan.
Yes. Ayan po siya. Ito ay mga Indian mango pa rin. Then ayan, napakarami po niyang mahogany. Lahat po yan mahogany yan dito sa atin. Aba, ayos ah. 5 puno ang lansones mo dito, kuya. Gibanat. Ayan po, andun pa po sa side na yun. Ayun oh, may rambutan pa rin doon. At saka ayun nga ang lansones oh. Okay po, 5 piraso pong lansones na malalaki na. Yan pong mga mahogany na yan, dito po lahat yan sa property. Ayan, pantayan pa rin po dito sa side na are. Ano po? Okay, ayun po ang lansones. Bago po tayo pupunta doon, papakita ko po muna sa inyo yung babuyan. Okay po, eto naman po yung sinasabi ko sa inyo na ilang pitak to, kuya? 7 pitak po ng palayan. Ayan po ang source of water. May nawasa po siya. Yan. Sa gusto pong nung property na may mga babu na pwedeng paglagyan na ng baboy, ito na. Ito na po yung swak para sa inyo. Ayan, pwede po ito sa... Ito yung sa mga inahin, di ba? Ayan, yan po ay yung kinukulungan ng mga inahin kung sakali po ang inahin ay buntis na or bagong panganak. Then yung kanyang mga biik, andyan lang po yan sa gilid na yan. Nagtatakbo-takbuhan kasi bawal po yung inahin na mapasama dun sa biik kasi pagka po nadaganan, namamatay po ang mga biik. Ano po, ayan, konkretong-konkreto po yung babuyan na to. Then ito pa rin po yung kabilang side. Bali po sa inahin po ito ay 1, 2, 3, 4. 4 po na pitak. Then ito naman po ay dun sa mga malalaki na. Diyan po dapat ilalagay yung malalaki na. Meron silang ano, 'di ba? Yung sa tubig, yung inuman. Ayan po sa gilid na yan, inuman po nila yan. Yung source ng tubig po dito ay wala po tayong problema kasi ayan po may nawasa po talaga dito. Ano po? Okay, tara po at pupunta na po tayo doon sa may bandang likod. Okay, pupunta na po tayo doon sa may bandang likod. Para makita po natin yung source of water naman dito sa likod na sapa. Ayan. Huwag na kayo sumunod sa akin, maputek. Ako na lang dito. May puno pa yung kawayan natin. Opo. Hoy, kuha ka ng ugat ng kawayan. Ay, ano na tayo? Ay, naku po, medyo po talaga maputek. Hindi po talaga medyo pala. Maputek na talaga. Ayan, naglakad na po ako. Nag-apak na. At talaga pong quality po ang lupa. Masyado po talagang inabot ng ulan din eh. Ayan, kailangan lang po talagang gawin ito para sa mga anak, para sa apo. Okay. Ang kinatatakot ko lang po ay yung tinik, yung makahiya. Diyos ko po, pag ito po ay natinik ang paa ko, ay sobra pong sakit. Ayan. Dito po sa side na to. Mahogany pa rin po yung isang diretsyon yan. Tapos, ayan, meron pong rambutanan dito sa side na to. Malaking puno na po siya. Malamang sa malamang po ay pag yan ay namumunga, pag po tagrambutan ay napakarami pong bunga yan kasi malaking puno po siya. Then ito, 3 puno po ng lansones. Then ayan, mga kawayan po siya. Yung nandiyan dyan. Pupuntahan ko po yung sapa para makita ninyo. Nga lang po ay talagang maraming makahiya. Masakit po ari sa paa. Go lang, Geraldine. Kahit masakit sa paa, trabaho mo yan. Ayan po. Talagang kailangan pagtiyagaan. Hindi pa rin po makikita yung sapa. Diyos mio. At masyado pong maraming malago po yung tawag na rin
Itong kawayan. Ayan, makikita po pala. Ayan na. Ayan, makikita po sa wakas. Sabi na nga po baga, pag may tiyaga, may nilaga. Ayan. Ayan po ang running water na sapa dito sa property. Ayan po siya. Okay, nakita nyo na po. Ayan. Isa pa po rin pong pasada dito. Talagang ang putik po ay hindi maganda ugaga sa paa ko. Ayan. May Indian mango po ditong malaki. Then ito nga pong side na to, itong kabilang side ng property ay almost flat po ang area. Doon lang po sa kabilang side na yon, doon sa kabilang kalsada, ang medyo po nag-umbok lang ng konti. Pero sabi ko nga po sa inyo, 95% flat. Okay po, avail nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon, 2 hectares along Barangay Road. Then mula po sa town proper ng Tagkawayan hanggang dito po sa property is nasa 5 kilometers po ang layo niya. Then napakarami po niyang hardwood gaya po ng mahogany at meron pong isang puno po doon ng nara na napakalaki. Pwede na po siyang gawing pintuan or whatever. Then, napakarami po niyang fruit bearings. Ang frontage niya po sa Barangay Road is nasa 127 meters. Meron po siyang 7 pitak ng babuyan. Then, meron po siyang maliit na bahay doon na pwede na lang po iparenovate yun. Half body naman po siya. Kasama rin po yun sa bilihan. Meron po siyang source of electricity. Meron din po siyang nawasa dito sa property. At meron po siyang sapa na running water dito sa area. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po yung about po sa price. Ilalagay ko na lang po sa details. Mag-uusap lang po kami mamaya ng seller. Ano po? Okay po, thank you for watching!